iyon nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao, kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko?" Wika ni Ruben. "Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi na nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan, isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa, ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol: si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, "Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig natin yung ating ebanghelyo para sa araw na ito. Ang Panginoong Hesukristo, binigyan niya ng kapangyarihan ng mga apostol sa masasamang espiritu at magpagaling ng maraming may sakit. Sa madalit salita, kung ano ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo, kaya ring gawin ng mga apostol. Habang pinagninilayan ko po ito, parang naalala ko na paano nga ba talaga maging professional? No? Halimbawa, doktor,
'Di ba? Hindi naman kaagad nagiging doktor kaagad ang isang tao. Kailangan magsanay. Napakahabang mga taon, no, ng pagsasanay. At pagkatapos kumukuha pa yan ng exam at pagkatapos meron pa yung on the job, hanggang yung kanyang pagiging doktor ay unti-unti na talaga nakikita o nababanaag sa kanya. No? Marami, halos sa lahat na nakita ko rin. Halimbawa, ang isang public official, bagamat binoboto po natin, meron naman ding mga kurso katulad ng public administration, no? O kaya governance, lahat yan ay pwedeng pag-aralan at hindi lang basta lumalabas sa kung saan-saan. Pero ang napakahalaga po talaga ay sanayin natin yung ating sarili para makuha natin yung titulo na nais natin at makapaglingkod din naman tayo sa taong bayan. Sa ating ebanghelyo, yung kapangyarihan ng isang apostol ay pwede rin talagang mapa sa atin. Sapagkat hindi yan kapangyarihan na laan para sa kukonting tao lamang. By virtue of our baptism, tayong po lahat ay bininyagan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, tayo po ay sana ay nagiging tagasunod, no, ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang mga disipulo, humahantong ito sa relationship ng disipulo at sa kanyang amo. Disipulo at yung amo, no? Hindi natatapat, hindi mas mataas kaysa sa amo o kaya sa teacher, pero yung disipulo bilang isang estudyante ay parang nagiging at par doon sa kanyang teacher at nagagampanan niya yung gawain ng isang teacher. Bilang mga Katoliko at Kristiyano, sana tanggapin natin itong papel na ito na maging tagapagpahayag na mabuting balita, na mapadala tayo ng ating Panginoon, na magkaroon tayo ng kapangyarihan, no, sa mga masasamang espiritu at makapagpagaling na may sakit. Pero mga kapatid, kailangan tanggapin natin ito. Siguro nagsisimba naman po tayo, no, baka tumatanggap po tayo ng ibang sakramento katulad ng sakramento ng kumpisal. Pero sa pagkakatuto po natin ng buhay Kristiyano, darating po talaga ang panahon na malalagay na ito sa pagsubok at kailangan po nating isabuhay, no? At gamitin alang-alang sa ating mga kapwa na kailangan na ang presensya ng Diyos. Basta wag lang natin excuse yung sarili natin. Sinasabi na hindi ko kaya, ayoko ng ganyan, gusto ko nagsisimba lang ako. Hindi, bandang huli, kailangan natin maisabuhay Ang mga magulang na Kristiyano, pareho rin. Kristiyano man o hindi, nagpapasa ng knowledge sa kanilang mga anak. Ba't hindi pa sila gawing mga Kristiyanong mga magulang at alamin nila ang kanilang papel, no, para sa kanilang mga anak. Ako bilang isang pare, kasama rin lahat ng mga pare na nagsanay din para magampanan niya ang kanyang papel bilang lingkod ng Panginoon na magbigay kaayusan sa parokya, no, at dalhin yung buong parishioners sa isang buhay na masagana at tigib sa buhay at grasya ng Diyos. Nakakapagpabago ng buong daigdig. Kaya mga kapatid, siguro iyon lang muna, no, i-consider natin sarili natin bilang mga lingkod ng Diyos at tanggapin natin itong banal na atas na ito kasi binibigay ito ng Panginoon sa atin yung authority over unclean spirits, authority to proclaim the good news, authority na tulungan natin yung ating kapwa. At sana parati tayong sumagot ng oo, narito ako, Panginoon, narito ang iyong lingkod. No, katulad ng mahal na Birheng Maria, no, I am the maidservant of the Lord. Ako'y alipin ng Panginoon, gawin mo sa akin ayon sa iyong sinabi. And the Lord will take over our lives. Magdasal. Panginoon, may saysay ang buhay namin kung kami ikakapit sa inyo. At ngayon pinadadala nyo kami upang magpahayag ng mabuting balita sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at pagpapalaya ng mga tao sa kasalanan. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na maging mga tapat na instrumento. Aba at parating nananalangin, kayo po magbigay ng kapangyarihan sa amin. Kami lubos
na magpapasalamat sa inyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.